Philippines and hello world. Nandito tayo ngayon guys sa Boracay. Ayan guys, pakikita ko sa inyo kung paano gawa sila ng sandcastle dito sa Boracay. Nakita nyo ba guys na yan ay napakapino ng buhangin sa Boracay. Kaya meron akong kaunting kwento lang tungkol dyan sa Boracay na sa mga napapansin ko lang dyan guys. Alam niyo ba guys na ang buhangin dyan sa Boracay na sobrang pino. Ang tingin ko nga ay parang yung pulburon. Nakita na kayo ng pulburon. Ganun na ganun guys. Mano pa magaspang pa ang asukal na wash. Magaspang pa, mas mapino pa siya ng ang pagkabuhangin niya. Ang sarap maglakad ng kahit walang chinilas. Hindi nakakasakit talaga guys. Kaya ayan guys, panoorin natin kung paano sila magawa ng sandcastle. Sobrang galing nila guys. Wala silang pattern o ano. Yan guys, nakikita nyo yan ang patpat na manipis. Yan ang ginagawa nilang parang pinakalapis sa pagguguhit dyan sa pagdodrawing nila. Yan ang ginagamit nila na parang patpat na manipis. Alam niyo ba guys na yan, madaling araw, mga siguro 5 AM ako bumangon. Bumaba agad ako mula sa hotel at inaabangan ko ang pagkagawa nila niyang kastilyong buhangin na yan na sinasabi. Gandang-ganda dyan. Dati, nung hindi pa ako nakakapunta dito, nakikita ko na sa mga pictures yung ganyan. Gustong-gusto ko yung ganun at ako'y hangang-hanga sa galing ng kanilang pagkakagawa. Ang akala ko dati dyan guys ay hindi siya ginigiba. Tapos pinapalitan lang ng pitsa. Yung pala'y hindi. Araw-araw nila yan ginigiba. Araw-araw nila inaalis yan. Pagkagabi na aalis na nila yan. Tapos sa umaga, gagawa uli sila ng panibago. Kaya ayan guys, pinakaabang-abangan ko talaga yan. Bumaba ako mula sa hotel ng 5 AM. Pagpunta ko wala pa rin. Nagtanong ako, ang sabi nila mga 8 daw, sabi nila. Nag-i-start na magawa. Pagdating ng alas 8, bumaba na naman ako, wala pa rin. Tapos nag-ikot-ikot muna kami, wala talaga akong makita. Nung mga alas 10 na ng tanghali, nagkita ko niya na nagsisimula na. Dalas-dalas akong dumais at sabi ko, bibidyohin ko lang sila. Sabi ko, pumayag naman sila ng bidyohin ko. Kaya ayan guys, panoorin natin. Ang galing nila talaga. Wala silang tularan ha. Yan pala sila guys, ay may asosasyon ng Castillo, Sandcastle Association ang pangalan ng kanilang uniform. Yan, naka-uniform sila. Hindi pa sila basta-basta na maggagawa lang sila ng kanilang gusto. Kaya ayan, meron pala sila asosasyon. Yan guys ay ilan yung ginagawa nilang yan dun sa hindi naman madadais yung kanilang paggagawa. Malalayo. Dito pala sa Boracay guys. Doon sa, kukwento ko lang, doon sa mga hindi pa nakakarating ng Boracay, pala, yung may station 1, 2, 3, ganun. Yun ay puro baybay dagat yan na mga hotel, restaurant, ganun. Ang ganda dito guys. Tapos, ang gaganda, meron dito guys, ang nagiging trabaho pala nila dito, mga taga rito sa Boracay, ay yung halimbawa nagpipicture ka, merong lalapit na bata, kahit may edad na, lalapitan ka nila, ate ako na magpipicture. Ang gagaling nila guys, sobra magpicture. Nakita nyo mga picture namin, sila guys ang nagpipicture nun. Ang bayad nyo lang doon, kung magkano lang ibigay nyo, donation lang, ganun, tip lang, ang tawag nila tips. Kayo na ang bahala magbigay kung magkano ibibigay nyo. Ang galing nila guys magpicture. Mga kahit may bata pa ako nakita na parang mga 7 years old lang, maliit pa, ay nag-alok sa akin na picturean ko daw siya. Nagpa-picture naman nga ako. Ay, ang galing talaga nila mang picture. Daig na daig ako. Sobra. At saka guys, napapansin ko rin doon. Sabi ko, parang hindi malilikot ang mga kamay nila doon. Kahit na iwan mo ang inyong gamit doon sa tabi, walang nagala, walang mawawala doon. Ganun. At saka ang daming mga
nagrorondang mga pulis, barangay pulis siguro, mga ganun, mga ano na, basta hindi mo katatakutan na mawawala yung gamit kahit ilagay mo lang doon sa isang tabi. Walang nakikialam. At saka yung kahit na ipahawak mo yung cellphone mo sa kanila at sila ang pipicture sa inyo, hindi ka matatakot dahil para silang ayos na hindi mo katatakutan katugalan na ibang lugar na tatakot ka, alimbawa matatakot ka ipahawak ang iyong cellphone. Sa kanila parang okay lang, parang mapapagkatiwalaan mo, ganun. At saka guys, napansin ko dito, wala akong nakikitang naninigarilyo dito sa tabi ng ng baybay ng Boracay na yan. Wala akong nakikitang naninigarilyo doon, kahit nandyan sa may dagat o sa tabi sa may karsada. Wala, parang pinagbabawal dun yata ang manigarilyo. Wala kang makikita mga upos na sigarilyo, plastic. Ang linis guys ng kanilang tabing dagat na yan. Ang linis. Wala kang makikita mga plastic. Ayan guys, nagsisimula na siyang mag-lettering ng word na Boracay. Kaya panoorin natin guys na lang kung paano niya gawin yung letters ng Boracay.
Only personal use is allowed.